from Manila Standard. First of all, congratulations. Obviously, you poured your heart and soul into this project. That's why you're very emotional talking about this one. Of course, beyond the lessons na nakapaloob sa libro, what was your vision in writing this book? And of course, ano yung, well, as a book itself, ano yung goal niya para sa mga readers? Ako po yung vision ko dito sa libro na to is ipamigay po siya sa mga bata talaga. At pag nabasa nila, kahit na saang season ng buhay nila, or na tayo, hindi lang po siya pang bata. Pwede po natin siyang basahin at may makukuha po tayo sa kanila. Depende po sa season ng buhay natin at kung ano po yung mag-resonate sa atin sa moment na babasahin po natin siya. So, yes, it is a children's book and it's time for children. Now, sinabi mo nga, for adults, ano naman yung lesson na natututunan nila dito kapag binasa nila yung libro? Ako po tulad ng sinabi ko kanina, yung insecurities po ng mga tao or yung takot nila sa kung anumang bagay or umalis sa comfort zone nila, laging nandyan. Kasi po, naniniwala ako na the more na lumalaki ka, the more na meron ka na experience sa buhay, the more na may natututunan ka, the more na may pinagdadaanan ka. So kung ngayon nasa season ka ng buhay mo, na-lost ka, hindi lang siya pambata talaga. For example po, ako ngayon, lost ako. Pag binasa ko to, may makukuha po ako sa kanya. And do you see yourself writing more children's book in the future? And yes. What kind of parang themes or topics or genres would you like to explore? Ako po, tulad din po ulit na sinabi ko kanina, pag nagsusulat po ako, kung ano po yung nakikita ko sa paligid, kung ano po yung nag-resonate sa akin, kung ano po yung na-experience ko, yun po yung sinusulat ko, yun po yung ginuguhit ko. So ako po, ina-expect ko po yung sarili ko na magsusulat din po talaga. Kasi hindi ko po siya nakikita as something na ilalabas ko lang ngayon. It's something na anak ko, puso ko, bibigay ko po lahat dito. Nakikita ko po yung sarili ko na guguhit at susulat hanggat kaya ko. Last question na lang. I understand na bata ka pa, you started writing sa journals and sending the letters to your mom. But when did you realize that you can actually write and tell stories through words? Pamilya ko po ang nagpa-realize po sa akin yan. Kasi before po, sobrang daldal ko. Like, sobrang annoying na po yung pagiging madaldal ko ng bata ako. Naalala ko po yung ate ko, lagi niya po sinasabi sa akin na, ba't may mga bagay ka na naaalala na hindi na namin naaalala? Kasi ganun po ako kadaldal, ganun ko po gustong maalala lahat ng bagay sa buhay ko. Lahat po sinusulat ko. Panaginip ko, nangyayari sa araw-araw, devotions, lahat po sinusulat ko. Kaya po, sila mismo po yung nagsabi sa akin na, artist ka? Ate ko po, pinaka-una nagtiwala sa akin. Well, on that note, congratulations and Thank good luck you to po. our book in the future. Thank you. Thank you so much. Before we move on to our next question, let me ask you this. May kinalaman daw si Mika Liit sa pagsusulat mo at paggawa ng libro na to. Can you please talk about that to our media and press friends over here? Parang nasagot na din doon kasi itong libro na to about sa akin siya, about sa batang ako siya, sa struggles niya before, isa sa mga struggles niya before ng bata. And Mika Liit kasi same siya, same sila. Yung mga kumakalat po ng videos ko na kumakanta ng bata, pinapadala ko po yan sa nanay ko, pinapadala namin sa nanay ko na nasa abroad. Katulad po ng mga libro na to, katulad po ng mga guhit ko nung bata ako, pinapadala ko din po yun sa magulang ko. Kasi nga po, OFW siya. Alright, thank you so much. And I think we have another question here. Yes, please, madam. Hi Mika, congratulations. This is Pauline Pascual from Daily Tribune. So, kung meron man akong natandaang linya sa buong binasa mo kanina, Mahika ang pangalan niya. So, feeling ko, kilala naman ng lahat na kung ano yung mahika na gusto mong ipakita sa amin lahat ngayon. Gaya nga sinabi nila kanina na you deserve to be the big winner kasi you have a big heart. So, ang tanong ko sa'yo, kung meron ka mang gustong sabihin sa mahika na ikaw nung bata ka pa, ano yung mga gusto mong sabihin sa kanya, lalo ngayon na meron ka ng mahikang binibigay sa lahat ng tao ngayon, lalo na sa mga bata? Sa mga interviews po, lagi po akong tinatanong yan. And every time po, iba yung sagot ko. Kasi everyday, parang gusto kong mag-message sa kanya kasi sobrang proud ko po. Sa totoo lang.
Kasi bago po ako maging fighter, bago po ako lumaban, bago po ako lumipad, siya po yung nag-aayos ng lahat. Siya po yung lumaban para sa akin. Wala po ako dito kung hindi siya lumaban ng bata siya. Sobrang proud ko. Kung magkakaroon ako ng message sa kanya is, just keep flying. Lipad ka lang ng lipad. Like, kahit na anong matanggap mo, lumipad ka. Kasi once na sobrang taas na ng lipad mo, kahit na anong iba to sa'yo, hindi naaabot. Hindi naaabot sa'yo. And stay grounded, kahit na lumilipad ka. Paano naman yung inaantay mo yung spotlight na kung kailan darating sa'yo, yung mga na nasa waiting game lalo ngayon? Para po sa akin na nasa waiting game. Tsaka sa iba rin na gusto mong sabihan na nasa waiting era nila. Tulad po nung sinabi ko din kay Mika Liit, just keep on flying. It doesn't matter kung may nakakakita sa'yo. It doesn't matter if wala. It doesn't matter, for example, you have your craft, music man, arts, or anything, acting. Just keep on pouring your heart. Just keep on producing. Or pakita mo sa tao kung ano yung meron ka. It doesn't matter kung napapansin yan ngayon. One day, you just need to wait for your time. Isang time lang. And pag dumating yung time na yun, huwag mong bitawan and gamitin mo sa tamang paraan. Thank you so much and congratulations. Thank you po. Thank you so much. Now, before we proceed to the next question, my question to you, Mika, is, again, you have a lot of things going on, right? You took the time to write a book, to illustrate the book as well, to even lead the charge of creating this own media call. By the way, job well done. You have an upcoming song, I believe, yeah, Star Music, and you have lined up other projects as well. How are you able to manage your time? And you have photo shoots upcoming as well, right? How are you able to manage and actually pull off producing and creating this work of art? Paano mo siya ginawa? Like, week ba siya? Like, once a week ba to? How was this? How did you pull it off? Sa time, actually minsan ako din po nagugulat kung paano po ako lumilipad pa rin ngayon eh. Kasi ang galing ng Panginoon kasi binibigyan niya ako ng lakas para talaga magawa lahat ng trabaho na kailangan kong gawin. Ako po ang nasa isip ko lagi pag sobrang pagod ko na, or minsan sa totoo lang, gusto ko na lang humilata kasi nga sobrang daming nangyayari, sobrang daming ginagawa. Pero lagi ko po iniisip, hindi yan laging nandyan. May time sa buhay mo na pinapanalangin mo, lumuluhod ka sa Panginoon na sana mabigyan ka ng ganito karaming trabaho. And now na nandito na siya, hindi ka pwedeng magreklamo kasi ito yung hiniling mo. Yun ang lagi ko sinasabi. And siguro po dahil din lagi kong, kahit po management, sila po super supportive dito sa bagay na to. Laging dapat malapit sa puso mo yung ginagawa mo sa kahit na anong bagay. And hindi po yung naging mahirap sa akin, Kuya Mix, kasi tulad ng paggawa ng libro, pag-illustrate and everything, malapit sa puso ko yan. Pag-arte, malapit sa puso ko yan. Charity works, malapit sa puso ko yan. So everything na ginagawa ko, I make sure, even brands na tinatanggap ko, I make sure it's really close to my heart. Para pagka sa punto na hahabulin na ako ng pagod, masasabi ko, mahal ko yung ginagawa ko. And pag mahal mo yung isang bagay, hindi ka madaling mapagod. Thank you so much, Mika. And I think we can all agree, no? Yung amount of effort and time na talagang binigay niya sa paglikha ng libro to, mas lalo nating ma-appreciate to. Kasi with her busy schedule, she was able to publish a children's book. We have another question over there. Yes, madam? Go ahead, take it away. I'm G from GMA News Online. So first of all, congratulations for your book and also for becoming the big winner of PBB. So my first question is, how did your past experiences shape the Mika Salamanca you are today, and how did it reflect in your book? Past experiences, everything. Sa lahat po na experience ko sa industry na to, struggle, sobrang daming dark times. Sa kaya din siguro, mas naging importante sa akin na unahin tong libro na to about mental health and sa kalagayan ng social media ngayon is because, yun nga po, sa mga pinagdaanan ko this past few years, sobrang laking bagay na naalagaan ko at naalagaan ng mga tao nasa paligid ko yung mental health. So yung follow-up ko po is, how did it reflect in your book, yung mga past experiences mo? It reflects in a way na yung Mika Liit dito, ang daming pinapakilaman, di ba? Kahit langgam, tinatanong niya naman, ikaw langgam, ano liit mo? Kasi
parang yung past experiences ko, may mga na-experience ako na dahil ang daming nababato sa akin, dahil ang daming nangyayari sa akin masama, gusto kong maghanap ng karamay. Gusto kong maghanap ng, ano itong bulaklak na to, ano ba problema mo? Parang gusto mong humanap ng, hindi lang ikaw yung miserable sa mundo. Kumbaga, and nalagay ko siya sa libro na to kasi may mga panahon na ganun tayo. Hindi lang ako, sana, hindi lang naman ako yun, di ba? Na parang pag may nangyayari sa atin na masama, gusto nating humanap ng karamay. Kasi gusto mo maisip na hindi ka nag-iisa. Kaya din siguro nilagay ko din yun sa libro na to para din maintindihan ng mga taong nasa lowest point ngayon na hindi sila mag-isa. So this is my last question. So bilang mahilig ka magsulat since nung bata ka, meron ka bang favorite book and author at bakit? Nung bata ako, actually, to be honest, wala po. Meron po ako mga nababasa yun, binibili po sa labas ng school. Yung mga, ang alamat ng pineapple, ang alamat ng ganyan, ganun po yung mga binabasa ko. And isa din po yung sa naging reminder ko ngayon na nagsusulat ako na pagbata ka, yung mga ganung storya. It's just fun. Fun siyang basahin. Na lagi ka nag-focus sa illustration, sa kung ano nakasulat or nakapaint dun sa libro. Tapos, pinya, ganun lang. Pero pag tumanda ka, pag naalala mo na may nabasa kang ganun, maaalala mo na, ay, ito pala yung ibig sabihin ng alamat ng pinya. Ito pala yung ibig sabihin ng alamat ng anay. Kumbaga, kahit na bata ka pa, pag nabasa mo siya, pag tumanda ka, nagkaroon siya ng meaning sa'yo, maaalala mo. Thank you so much. Thank you Thank you po. so much for the lovely question.